Hello mga ka-backyard, good afternoon po sa ating lahat. So finally, natapos ko na ang kulungan ng aking Brahma chicken. So gumawa talaga ako mga ka-backyard ng kulungan sa aking parisan ng mga Brahma. Dahil wala pa akong malaking kulungan dito at saka battery cage lang po ang mga ginagamit kong kulungan sa aking mga pansit chicken. Hindi kasi ako naka-prepare na gumawa ng kulungan para sa mga malalaking manok ko. Kaya ngayon, in-overtimean ko talaga para magawan sila ng kulungan at para comfortable sila dahil ipaparelax ko muna sa mga backyard for breeding. Mayroon na kasi silang 35 eggs na nibigay sa akin at naisalang ko na doon sa incubator. Kaya ngayon, ipaparelax ko sila, kukonditionin, pupurgahin para by next year is magamit ko ulit sila for breeding. So tingnan nyo ang kanilang kulungan mga ka-backyard na ginawa ko para makita ninyo at okay na ba ito sa kanila. So mag-iwan kayo ng comment sa baba kung okay na ba ito para malaman ko din. So ayan mga backyard, ganito po kalawak ang kanilang kulungan. So dito is yung mga hen ko na Brahma. Ayan. Tsaka ganito po siya kataas. Ayan. Ang mga materials na ginamit ko po dito is kawayan. Tapos itong kukulumber and then yung screen. So gumamit po ako ng screen mga ka-backyard para presko ang kulungan ng ating mga Brahma. So sa lawak na to, siguradong maka-exercise na sila at maganda na ang kanilang gagalawan na kulungan. So unlike sa battery cage kasi pag pinilit kong ilagay doon ang aking mga Brahma, so naawa ko sa kanila, baka mapilayan sila o di kaya baka hindi na sila makatindig ng maayos. Kasi alam naman natin mga ka-backyard, ang battery cage is good lang talaga sa mga maliliit na manok. So, ayan mga ka-backyard, umarti yung polish natin. Ayan. So, pinarelax ko din yan. Nilagay ko siya dito para makagalaw-galaw. Kasi ang ginamit ko muna ngayon for breeding is yung silver lace polish ko at saka yung white polish. So, pinarelax ko muna ang aking white polish na rooster. So balik sa topic natin mga ka-backyard. So ito, tamang-tama na talaga ito sa ating mga Brahma. So pukunin ko na ang dalawang hen ko doon pagkatapos ng vlog na to at ilagay ko na sila dito. So nauna na nga pala ang rooster natin mga ka-backyard. So napakalaki po ng rooster natin. So ang timbang niya ngayon is nasa 7 kilos na po siya kahit isinasalang ko siya for breeding. Kapag hindi ko ito sinasalang for breeding mga ka-backyard, umaabot ito ng ng 8 kilos mahigit. So ganito kabigat ang Brahma na inalagaan ko dito sa aking area. So isa po siyang Torquay line Brahma. So napakaganda po kasi na mag-alaga tayo ng mga Brahma dahil maganda po ang bintahan mga ka-backyard sa pag-aalaga ng Brahma. Dito sa amin, pag once nagbinta ka ng fertile eggs is nagkakahalaga po ng 300. Fertile eggs po yan ng Brahma. So ganyan po ang bintahan dito. Pero nag-base pa rin mga ka-backyard sa breeder. Mayroon kasing ibang breeder na mababa ang kanilang price. So, depende pa rin sa breeder. Pero hindi talaga bababa ang price ng mga Brahma. Dahil alam naman natin na masyado talaga silang mahal ngayon sa market. Lalong-lalo na pag maka-out ka mga ka-backyard ng ready to lay na pair. So, umaabot po siya ng 13K to 15K bawat isa. So ganito po kaganda pag once nag-alaga tayo ng Brahma. Kaya inaalagaan ko talaga ang aking Brahma dito sa area ko dahil malaki na po ang nabenta ko sa kanila. Dahil nakabenta na po ako dito ng 55 pieces na mga chicks nila. Hindi pa kasali doon ang mga month old, 3 months old hanggang 4 months old. So medyo malaki-laki na talaga ang kinita ko sa Brahma chicken ko dito. Kaya ginawan ko talaga sila ng espesyal na kulungan na para lang sa kanila. So ganito ko kamahal ang aking mga alagang manok dito mga ka-backyard na inaalagaan sa aking area. So kapag mayroon kayong manok na inaalagaan sa inyong area, so advice ko sa inyo, mahalin nyo sila para pag naibigay nyo ang pagmamahal na dapat ibigay sa kanila, so sila na yung magbigay sa inyo ng biyaya. Nabigyan kayo ng maraming fertile eggs para maging sisiw. So ganito lang po mga ka-backyard, pag once nag-alaga tayo ng manok, dapat mahalin natin ang ating mga alaga.
wag agad nating isipin na makabenta tayo dahil darating din ang time na dadami ang ating mga alaga. So yun na ang time na magbenta tayo. Kasi pag inisip mo mga backyard na magbenta ka agad, pilitin mo ang iyong alagang manok na umitlog agad para makabenta ka ng itlog o di kaya makabenta ka ng mga sisiw. So hindi po sila mapipilit. So ang dapat mong gawin, alagaan mo lang sila ng maayos, pakainin mo ng maayos, i-vitamins mo ng maayos, bigyan mo ng maayos na kulungan. So darating din ang buwan, darating din ang araw na iitlog sila. Pagkatapos silang umitlog, makabigay na sila ng maraming sisiw sa inyo. So ganyan lang po ang pag-aalaga ng manok. So i-enjoy mo lang ang pag-aalaga mo dahil darating din ang panahon na ibabalik din nila kung ano ang ginawa mo sa kanila. So dito na magtatapos ang video natin mga ka-backyard. Maraming salamat sa panonood. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to like, share, and subscribe para lagi kang updated sa mga lalabas ko pang videos patungkol sa aking mga alaga.